Hi friends! Welcome back on my YouTube channel. In today's video, may mahalaga tayong pag-uusapan about Facebook. So, recently, nag-announce si Mark Zuckerberg about dun sa fact-checking program nila. Tatanggalin na nila yun. So, first, alamin muna natin ano ba yung fact-checking program. So, yung fact-checking program nila, ito yung mga third party na kinukuha nila. It's either media or non-profit media wherein sila yung mga naka-assign to check dun sa mga advertiser na nagbibigay ng mga content. Okay, mga creatives natin. It's either video or image. At the same time sa mga posts to check kung fake ba sila or hindi. If suspicious yung content, dun nila ibabato yung content na yun for checking. Now, if yung third party na yun, nakita nila or isip nila na, okay, this content is a misleading information. So, dun nangyayari, itinatag nila na a misleading information yung content. Now, Coach Char, anong possibility or impact nun dun sa mga content kung sakali? Okay, kung sakali kasi na matag kayo nung third party fact-checking program ni Meta na yung content ninyo is misleading information, hindi ninyo na-check na mabuti yung mga binigay ninyong information, regardless anong niche, okay? Mababawasan yung tao na mapapakitaan ng content ninyo. So, you have to be vigilant. You have to check kung ano yung mga content ninyo and make sure na pinag-isipan ninyo yun at ni-research ninyo kung tungkol man yan sa general theme. So, now, here's the big news. Si Mark Zuckerberg, in-announce niya na tatanggalan na nila yung fact-checking program na yun. Yung third party na yun. Wherein, hindi na third party yung magde-decide if yung content mo ay misleading. So, is it good news or bad news? Well, it's good news. Pero, ito yung catch dito. Hindi pa ito ini-implement sa lahat ng user ng Facebook. So, saan pa lang ito ini-implement? Sa US pa lang ito ini-implement dahil tinitingnan pa nila kung magiging good news siya or magiging okay yung result. Now, if tatanggalin nila yung fact-checking program nila, ano yung ipapalit nila? Syempre, hindi naman pwede na wala na, diba? Hindi natin pwedeng masabi na dahil tatanggalin na yun, luluwag na yung metas dun sa mga ads or mga posts na ilalagay natin, diba? So, syempre, hindi yun ganun papabayaan ni Facebook and ni Mark Zuckerberg, of course. So, ang gagawin ni Mark Zuckerberg, gagayahin niya yung ginagawa ng X o yung dating Twitter. So, ano yung gagayahin ni Mark Zuckerberg dun? Gagayahin niya dun yung community notes. So, ano naman yung effect nito? If dun sa third party na ginagamit ni Meta to check yung content ninyo, sila yung nagde-decide doon. Dito sa community notes, ang magde-decide dito yung audience mo, yung community mo. So, ibig sabihin, magkakaroon na ng say yung community mo dun sa mga binibigay mong content. So, for example, meron kang pinost na content and then within your community, meron doon na knowledgeable sa pinost mo. And then hindi sila nag-agree doon sa pinost mo. So ang mangyayari, pwede sila doon mag-comment na, oh, I think hindi yan tama. I think ito yung tama. So therefore, magkakaroon na doon ng open communication. So what do you think? Is it good or bad? So titingnan natin yan sa mga susunod pang araw kung ano yung mangyayari doon sa beta testing pa lang naman to ni Meta. Pero bakit ko ba to sinabi sa'yo? Then just to give you an information na kung nangyayari na to ngayon sa US, possible na gawin din nila to sa Pilipinas sa lahat ng user ng Facebook. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan ngayon pala naghahanda ka na nagbumuo ng community mo. Dapat dun sa pagbuo mo ng community, you're giving value. Hindi yung kung magbibenta ka lang, hindi ganun. Okay, you have to give value. Kailangan may makukuha yung mga followers mo sa'yo o yung dun sa community niyo. At the same time, nagkakaroon kayo dun ng conversation. So, yun lang naman yung pinakang point nitong video na to, just to give you an information na sooner or later, yung ginagawa ni Meta or ni Mark Zuckerberg na announcement nila for removing the third party fact-checking program nila, may implement din yan dito sa Philippines. Okay, so ngayon pa lang, get ready. Umpisahan mo na gumawa ng community mo para nandun ka na sa itaas. Position yourself at the top. Alright, so yeah, that's it for today's video. I hope may natutunan ka and may nakuha kang hints for today's video. So this is Charlene Pakatang and thank you for always supporting me. So if you think this video give you a lot of benefits and nagkaroon ka ng insight na, oh, ito na pala yung nangyayari sa Facebook, please feel free to hit the subscribe button, like, comment, and share this video. So thank you very much and God bless you.